Hi! Kumusta po kayo mga kababayan? Kumusta po kayo sa inyong sitwasyon at mga hinaharap na paghamon sa buhay? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo mga kababayan sa angmang panig ng mundo, sa angmang bahagi ng Pilipinas. Kasama niyo na po ngayon si Ka Eric sa ating video talakayan at video analysis. Puntuhan po natin mga kababayan itong isiniwalat ni Senator Sherwin Gatchalian at kinumpirma mismo ng taga-Department of Agriculture ni Secretary Kiko Laurel ng kanilang pinag-usapan sa Senado ang tungkol po dito sa grabing kasindikatuhang katalamak na ginagawa ng mga grupo at kakontraktor na mga kumpanya ni Saldico. Ayon sa report, ang mga farm-to-pocket roads. Supposedly, ito ay farm-to-market road. Mga kalsada na binubuo para dugtungan at mabigyan ng serbisyo ang mga barangay na mga liblib at malalayo upang ang mga produkto ng mga magsasaka at mga serbisyo ng mga tao na nakatira doon ay mas mapapabilis dahil sa kalsada. Yan po ang ibig sabihin ng farm-to-market road. Pero naging sindikato po ang pagpapatupad nito at naging farm-to-pocket roads. Minsan, walang kalsada pero na-release na ang pondo na 100 million. At yan po ay matagal na nangyayari. Even sa panahon po ng previous governments, may mga kakilala akong contractors na yun po ang racket nila. Kasabwat po nila dyan ang Commission on Audit, DPWH, and Department of Agriculture. Para po mapalusot ang pondo. Halimbawa, kung 10 kilometers ang road construction, gagawin lang nila ng mga 7 kilometers. Yung 3 kilometro ay tinirada na nila. At yung in-implement na kalsada, wala namang matino na disenyo at materials ay substandard. Kaya nga naging farm-to-pocket roads. Pero matindi itong kay Saldico, mga kababayan, na binanggit ni Senator Sherwin Gatchalian, yung mga kumpanya na nagpapatupad under kay Saldico sa mga farm-to-pocket roads na ito, na imbis na maging farm-to-market road, from an average of 15 million pesos per kilometer, ang matino na yon, mahal na yon. Ibig sabihin po, that is already a peak price cost for every 1 kilometer of farm-to-pocket road construction na farm-to-pocket road talaga. The cost could not be over 15 million per kilometer ng road construction. Kay Saldico po, na pag-alaman ng Senado through sa pag-uusisa ni Senator Sherwin Gatchalian, umaabot po sa hindi bababa ng 300 million pesos per kilometer. So sa isang 3 kilometers na kalsada na iproyekto ni Saldico, ayon sa Department of Agriculture na report, sa kasabwat ng mga taga DPWH, mga humigit kumulang ay almost 1 billion pesos. Ang cost ni Saldico sa kaniyang pangungontrata sa mga kalsada na supposedly ay kaya namang ikontrata at ipatupad ng maayos at matino sa maximum average of 15 million pesos per kilometer. Kay Saldico po, 300 million pesos per kilometer. Mantakin nyo yan. That means per meter or per 100 meters, kay Saldico po, 300,000. Ang standard po ng DPWH sa kontrata can only be implemented by 30,000 per 100 meters. So, or even just around 10,000 per 100 meters. Kaya nga, kaya ng kontratahin ang isang kalsada na per kilometer, pwede na po sa 10 million to 15 million. Kay Saldico, 300 million per kilometer. Sabi ni Senator Gatchalian, nakita ko yung video presentation, mas mahal pa sa tulay, mas mahal pa sa building. 300 million per kilometer. So sa 3 kilometro, 900 million or kulang-kulang 1 billion. Kaya pala tiba-tiba itong si Boy Takas, Boy Tago
pero turista pa rin, Saldico. Pero ang lahat ng ito po, ng kasindikatuhan at pagkamapya at pagkakriminal ng ganitong uri ng panluloko, pandarambong at pangungurakot, hindi naman yan may papatupad ni Saldico kung hindi po siya pinotektahan, hindi po siya pinayungan at binigyan ng suporta at mga pagtutulak ng kumpas mula kay Martin Romualdez. Kasi bata-bata niya to si Saldico eh. Ito nga talaga ang naging sidekick niya para ipatupad ang istapa. Tinitingnan ko kung ilang minutos na ang aking recording sa video analysis na to. Hindi na kasi masyado nakikita ni Ka Eric, kaya pag ganun-ganun ako, no, may diferensya na siguro din ang lens, ang grado ng lens ng aking glasses. So, from a 15 million per kilometer na maximum average, maganda ng kalsada yan, to a 300 million per kilometer kay Saldico. Pinayagan at mantakin mo yan, walang pagpalag ang DPWH, walang pagpalag ang Department of Agriculture kung hindi pa po ito nabulgar sa publiko. Ayun. So ilan pa po ang mga kalsada na mga proyektong may ganito po na price range na ipinapatupad ni Ginoong Saldico na 300 million per kilometer. Kaya nararapat lamang nakasuhan ito eh. Tapos makulong at bawian ng kayamanan na mula po sa pinagnakawan sa kaba ng bayan kung ang pagbabatayan ngayon ng mga ebidensya. Pangalawa, puntahan natin itong revelations na may 3 pa or 4 na mga dating security details na mga tauhan ni Saldico na galing din po sa Marines. Ang 2, ang isa daw galing sa Philippine Army at may isa pa 4 ang nagbabalak na magsagawa na rin po ng kanilang corroborating statements and sworn statements at kanilang pag-corroborate doon sa paghahayag ng kwento ni Master Sergeant Gutesa na retired Philippine Marines member ng Armed Forces of the Philippines. So itong 3 or 4 na pwede pang lumantad, no, according to a very reliable source na nalalaman niya at nakakausap niya ang grupong ito, hindi pa po yun ang kabuang kwento ng kung paano po naghahati-hatian ng pera sila Martin Romualdez at sila Saldico. Batay po sa recount and recollection nitong mga security detailed personnel kay Saldico at kay pati na rin po na tumutulong din sa mga utos ng paghahakot ng pera ni Martin Romualdez through kay Saldico. So kung itutulak po ang testimonyang ito at mailantad to the maximum sa mga mamamayang Pilipino, baka makapagbigay ito ng karagdagang lakas ng loob na gumawa na po ng hakbang ng people power na mapayapa ngunit decisive and strong committed na pagkilos ng mamamayan kung kanila pong makikita at ma-appreciate itong possibility of revelations mula po dito kay Master Sergeant Gutesa at sa mga kasama niyang ngayon po ay lumalantad na rin at handang tumistigo. Ayan. So ngayon nakita niyo na mga kababayan na hindi lang po si Saldico ito. Sabi nga ng isang nakakakilala kay Saldico na malaking kontraktor din, si Saldico mismo ay nagbabanggit na ang lahat ng kanyang operations directly reporting and supervised ni Martin Romualdez. At ang mga pera na nakukuha at nakukulimbat nila, ang tagapag-atado si Saldico at ang iba pang kasama niyang mga sindikato din na congressman. Pero pagdating kay Martin Romualdez, according to this source, si Saldico mismo ang nagsasagawa ng delivery ng mga perang ito. At isa nga sa binanggit ni Sergeant Gutesa ay nakakapag-deliver sila ng twice a week minimum sa isang linggo doon sa number 42 McKinley Road address ito ni Martin Romualdez, at malaking bahayan dyan na according to him ay pinapagawa niya. So paano daw mag-deliver doon? Madali ng lusutan yun. Pag may lusot ka,
alam na po na pwedeng yun ang magiging argumento mo, pero the fact na positively identified at may magko-corroborate na doon dinadala sa number 42 McKinley Road, malapit lang to sa Forbes Park na mga malalaking bahay, ay nanggagaling ang mga pundong ito at mga pera mula doon sa tinipon kay Saldico sa Horizon Super Condominium niya at sa Valle Verde ang iba inihahatid. Pero ang pattern of criminal operations, sabi ng mga iba pang retired Marines at mga retired na mga security detailed kay Saldico, marami pa ang inihatid nila. May isa pang address na binabanggit itong Nara Street. Ang Nara Street, ang pagkakaalam ko, ay isa po yan sa mga kalye sa loob ng napakamahal na subdivision, itong Forbes Park. No? May isa dyan, kasi may mga kalye-kalye yan, mga pangalan ng kahoy na mga malalaki. No? Kaya itong Nara Street po, dyan ay may isa o dalawa pang bahay dyan, si Martin Tambaluslos. At ito ay tinuturo din na naghatid din ng pera sila Sergeant Gutesa mula kay Saldico doon sa may condominium niya na Horizon at mula din doon sa Valle Verde. Number 2, mga kababayan, ay gusto po nating i-point out itong pagkakasangkot din ni Martin Romualdez sa tinatawag na corporate fraudulent activities. Mayroon siyang property listed under his name since 1988 sa Massachusetts na sa Estados Unidos. Ang value ay mga $2.2 million at in the peso equivalent ay aabot po ng mga 130 million pesos. Yun pong halaga ng property ni Martin Romualdez Tambaluslos under his name sa Massachusetts. Pero nabigla na lang po ang lahat ng nalaman na lamang sa mundo ng mga real property dun sa Amerika na inallocate at pinatransfer ni Martin Romualdez ang bahay na ito na nasa mahigit 2 hektaryang lupain doon sa Massachusetts into a value of $1 only. Papunta po sa kanyang fraternity brother na si Andrew Casino nang sila ay nag-aaral pa sa UP, mga kababayan. At ito ay nagsasabi ang mga corporate observers na mga 1 taon pa lang po ang pagkakarehistro nito sa kumpanya ng AMI or AMI, how do you pronounce that? Pero ang nagsisilbing chairman ay si Andrew Casino, na fraternity brad nga ni Martin Romualdez dito sa Upsilon Sigma Pi. Ngayon, the value of about 130 million pesos ay kinonvert mo lang into a property ownership ng isang korporasyon na pinagdududahan na ginamit lang para itago ang mga ari-arian at mga iba pang mga assets ni Martin Romualdez sa Amerika. $1 lang ang isang property na ang value niya in the market is umaabot po ng $2.2 million. So dapat maimbestigahan din po ito, no? Sapagkat ito ay fraudulent action. Yung pagtutulak ng ari-arian o mga pagmamay-ari mo para doon mo itago sa isang korporasyon na ikaw din ang nagbuo pero may dami ka, yan po ay seryosong criminal offense yan. Kung may establish na ginawa ni Martin Romualdez na ipatransfer ang kanyang property sa Massachusetts na nagkakahalaga ng $2 million into a mind-boggling $1 para iwasan na bumukol at maimbestigahan ang mga ari-arian na pwedeng habulin later on ng gobyernong matino sa Pilipinas sa pamamagitan ng sequestration, forfeiture, and garnishment o pagbawi mismo mula kay Romualdez, kay Saldico at sa iba pang mga sangkot, no, na mga kongresista, mga sindikato sa DPWH at iba pa. So ginamit itong korporasyon na AMI or AMMY na kunwari ang presidente ay si Andrew Casino, subalit yon pa lang sa likod nito mismo si Romualdez. Okay. Ganon din po ang pagkakalahad ng mga Filipino
organizations na dapat maimbestigahan din ang $2 million na kunwari ay dinonate ni Martin Romualdez sa Harvard. Naku. At ang equivalent mga 110 million pesos at pinagdududahan na nanggaling din sa dirty money nila ni Saldico at nila Bongbong Marcos Jr. That is now the question kung bakit hindi pa rin ito iniimbestiga kay Tambaluslos. Samantalang ang 3 budget cycles na dumaan po na pinapapirmahan kay Marcos ang lahat ng arkitekto kung bakit lumawak ang pandarambong, pandurubo at pangungulimbat sa kabanang bayan is because si Martin Romualdez ang nagdisenyo ng pamamaraan, si Saldico ang executioner kasama pong gang of 6+1 na mga inner circle ng kongresistang ginagamit nila Marcos mismo. At dahil dyan, mga kababayan, ay pupuntuhan natin kung papaano na i-involve sa maraming fraudulent transactions itong si Martin Romualdez. On the second part ng ating video analysis, maganda din po itong pag-amin ng DBM at ng DPWH sa Senado din po na ang 2023 and 2024 General Appropriations Act ay nagkaroon pala ng implementation of flood control projects twice. At ang pinagmulan ng pondo ay ang unprogrammed appropriations. At kapag unprogrammed appropriations, the budget request must be pre-approved by the Budget Secretary and the final approval of the release ay si Marcos Jr. Ano pong nangyari? Ang nangyari po mga kababayan, si Marcos mismo ang nagpa-release ng pondo at pinapunduhan at pinaandar ang proyekto kahit pa na ito ay maraming butas-butas at butal-butal. Umabot po sa 4,000 na mga flood control projects in the last 2 budget cycles, 2023 budget and 2024 budget. Umabot po mga kababayan sa mahigit 400 million pesos ng pondo na pinaglaanan doon sa unprogrammed appropriations na ngayon po ay naibubulgar that the 4,000 project components na flood control, none other than Marcos Jr. ang siyang pinakapunong nagpaugat nito na iparelease ang mga pondo. At punduhan yan mula sa buwis ng gobyerno na bagong na-generate mula sa pinangutangan o inutangan ng gobyerno at mga savings na rin po ng ating mga health institutions, ng ating mga government-owned and controlled corporation. Wow! 4,000 flood control projects ang pinapunduhan ni Marcos at pinarelease in 2023 and 2024. At ito ay mahigit 400 billion pesos. Kaya nga dapat ang Ilocos Norte na mga proyekto nila dyan ni Marcos at nila Sandro Marcos ay dapat maimbestigahan na rin. At maibigay po ito, ang mga recommendations na ito upang mabigyan ng karampatang case build-up and other criminal prosecution requirements upang mapanagot at maparusahan po sila. Ang mga involved, hindi lamang sila Saldico, kundi pati ang anak ni Marcos Jr. ay involved din pala. So, mantakin po ninyo ang farm-to-pocket roads at mga road construction kapag sila Saldico ang dumiskarte at tumira. 300 million pesos per kilometer distance na nabuo ay samantalang yan ay hindi bababa po sa mga 10,000 to 30,000 per 100 meters lang. Naaabot lang sa around 10 million to 15 million per kilometer. Kay Saldico, 300 million per kilometer ang mga road construction na kanyang ipinapatupad. At kaya nga po dito sa pagkakabulgang ngayon ng mga iba't ibang iskandalo nila Martin Romualdez, kay Marcos mismo na nagpapakita na siya pala talaga
ang pinakapunot dulong pinanggalingan ng maraming mga dinambong na mga sinasabing flood control projects at iba pa, sapagkat siya din po ang nagpa-release. Hindi lang po isa, dalawa o tatlo, kundi 4,000 flood control projects. At ito ang naghuhumiyaw na iskandalo na mayroong 31 billion pesos po na worth of total infrastructure projects ang napunta sa mga Diskaya couple na kumpanya nila. At so therefore magkakilala pala talaga sila Marcos at Diskaya, hindi lamang ang mga Diskaya at sila Martin Tambaluslos ang magkakilala. And then true enough, no mga kababayan, nang ma-establish na pong line ito, ay naging regular na ang pangingialam ng mga Marcos doon po sa ginagawa para sa mga proyektong ipapatupad ng taga DPWH. At ang epekto, mga kababayan, ay nagkaroon ng malalaking proyekto at mga pati na po flood control project sa Ilocos Norte mismo. At lalo na sa distrito daw ng anak ni Marcos Jr. na si Sandro Marcos bilang kongresista. Now we know kung papaano po nag-operate ang malaking sindikato sa gobyerno ni Marcos. But all of this will not be revealed and cannot be discussed in public sapagkat hindi po ito ang direksyon ng drama ni Tito Soto at ni Ping Lacson sa kanilang muling pagbubukas ng Senado, with Ping Lacson still taking the lead sa tinatawag na Senate Blue Ribbon Committee. Ayun, iba din po ang iba pang approach, no, ng kung papaano po ipakita ang diskarte na ang ICI at ang Senate Blue Ribbon Committee na hindi naman magkaiba ang layunin kundi i-whitewash, i-cover up at palusutin si Marcos at si Romualdez. Nakalimutan po nila na ang taong bayan ay nakamasid. Ang mamamayan po ay nagmamatyag. At hindi po maiiwasang makita nilang lahat na bakit naghuhugas kamay itong balasubas na presidenteng Marcos Jr. Award po yan ng mga nagrarally na nasamahan ni Ka Eric. Bakit ituturo pa niya sa kung sino-sino sa mga Duterte, kanila namang ituturo si Vice President Sara Duterte, si Senator Bongo, si Pangulong Duterte kahit nakakulong na, nandyan pa rin po mga pag-aatake. Kaya dahil dyan, mas marami po ngayon ang mga nagrereklamo sa kay Marcos kaysa mga tumatahimik dati. Ayun. So now you understand why ang malaking sindikato ng gobyerno cannot be operated by Saldico alone, all by himself, without the aid and support ng mga taga DPWH, ng grupo ni Romualdez at nila Saldico sa Kongreso, at pati na po sa DBM, kay Marcos Jr., at sa Commission on Audit. Ang pagkakamali po nila ay nakamatyag na at kaya itong ibunyag ng mga kababayan natin sa social media kung papaano po lumulubha by the day ang mga revelations ng pagkakasangkot bilang main criminal perpetrator sa ganitong uri ng problema ng malawakang pandarambong. Walang iba po na itinuturo si Marcos mismo. Hindi nga niya kayang mapaimbestigahan o kaya man lang mapa-leave of absence from office itong si Lucas Bersamin na itinuro din po ng isang undersecretary ng DPWH na naghabol na mag-resign at ngayon po ay bumabaliktad ang kanyang mga pagpapahayag dahil nakita po niya mismo kung papaano po ang paglaganap ng katiwaliang ito at pagsasabog ng krisis. Kaya kung sakasakali pong maimbestigahan din itong involvement ni Romualdez dito sa parang pandaraya at palusot na deal na $1 from a $2.2 million property, at ang namumuno ng corporation na yon ay ang kanyang fraternity brother na si Andrew Casino. Ayan. Abangan po natin kung paano ito lulusutan, no, ni Martin Romualdez, pati ang pag-question sa $2 million na kanilang ipinasok doon sa Harvard, kunwari donation, yun pala ay may pabor na hinihingi itong si Tambaluslos para sa kanyang anak na makapasok.
sa Harvard University at doon mag-aral. Ayun, kaya pala pa-donate ang kulukoy. At kaya pala si Marcos tahitahimik siya. All the records at the Department of Budget and Management and even sa DPWH sa mga logbook nagpapakita na ang grand design sa 2023 and 2024 alone ang pumayag na punduhan na from the unprogrammed appropriations of the budget at ipatupad ang mga proyekto ay walang iba mismo nga si Martin Romualdez ay nabubuking na rin ang diskarte nila. So balikan po natin ito pati kay Marcos ang kanyang pananagutang ito na dapat i-pursue or iporsigi natin na hindi po ito makakalimutan at dapat sisingilin siya ng taong bayan. Hinggil dito pati ang pinsan niya. At kung ganun po, nararapat na rin na talagang hanapin si Saldico at sapagkat kung magtuga at kumanta si Saldico ng disintonado, sigurado pong aalsa ang mga tao at malamang sa malamang po hindi makakalusot si Marcos at sila Romualdez kapag gumulong na po ang paniningil ng taong bayan. Ayun. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagsuporta po sa video analysis at video talakayan po natin. And to those who are willing to bring support or kaya magpadala sa konting suporta para sa advocacy program po na isinusulong ng grupo namin na Bangon Sambayanan People's Movement, you can contact and you can connect to the line support at to the GC or GCash line na ito, 0916-308-7710. 0916-308-7710. Rohilda Celis, Kailangging po yan. At patuloy natin pong i-promote ang ating videos, i-share, and palaganapin po natin ang mensahe ng katotohanang nagmumulat sa taong bayan. Muli, magbabalik po si Ka Erica sa hapon for another video, and then sa gabi live 9:15 in the evening. Doon po sa ating schedule sa live stream with Ka Eric, Balitang Talakayan. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Mabuhay po kayo. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim, brothers and sisters. Bye for now. Maraming salamat.